May problem tayo dito na ang given lang ay latus rectum, axis of symmetry, tapos directrix. Nakuha ko to sa comments. Nakita ko yung comment ni Miggy. Sabi niya yung exam daw nila kahapon, ang given lang ay itong tatlo. Tapos sabi ng teacher ay dalawa yung general, tapos dalawa din yung standard form na equation na hinahanap. So i-solve natin to kasi may lesson to hindi lang sa math, pati rin sa pag-aaral in general. So game. Una, pag binigyan kayo ng ganito, huwag kayong magpanik. Isipin nyo kaagad na kailangan nyo mag-graph. Graph palagi ang pinaka-importanting unang gawin. Tapos kung ano yung pwede nyo makuha sa mga to. Dito pwede natin makuha yung P kasi ang latus rectum is equal to 4P. So, 8 ang latus rectum mo, tapos 4P yan. Para makuha mo yung P, i-divide mo both sides by 4. So, ang P mo ay equal sa 2. 8 divided by 4 is equal to 2. So, nakuha na natin yung P. Next na gagawin natin na itatry natin i-graph. Yung axis of symmetry natin, di ba ang axis of symmetry yung naghahati sa parabola natin? Tapos dumadaan siya sa vertex. So, kung x is equal to 2 ang axis of symmetry mo, ang hinahati niyan ay yung x-axis. Kunyari yan yung x, at ito yung y. Yung hinahati niyan ay yung x-axis. Sinabi ko yan sa videos ko. Dahil hinahati niya itong x-axis, ito yung axis of symmetry natin, di ba? Anong itsura ng parabola mo? Di ba hinahati niya yung parabola, edi pwedeng pataas, pwede rin pababa. Ito yung positive, ito yung negative. So, upward tapos downward ang pwede mong equation. Kaya sabi ng teacher nyo, dalawa. So, alam na natin na upward at downward siya. Tingnan nyo yung directrix. Y is equal to negative 1. Di ba sabi ko rin, yung hinahati niyan ay yung equation niya din. Ayan o, y. Yung directrix natin nandyan. Saan ba ang directrix? Di ba nasa likod ng parabola? Ito yung parabola natin, andito siya sa likod. Tapos ito yung isang parabola, andito rin siya sa likod. So parang ang nangyayari dito ay common yung directrix niya. Tapos may dalawa tayong parabola. Mukha siyang hyperbola. Kaya sabi nung teacher nyo ay dalawa yung equation. So alam na natin yan, i-graph natin ng mas maayos. Una nating i-graph ay yung axis of symmetry. So ito yung x and y coordinates natin. So unahin natin yung axis of symmetry. Yung axis of symmetry natin, di ba, ay broken line na may arrow sa dulo. Ibig sabihin ng arrow dyan sa dulo ay infinite yan. Di yan natatapos. So, x is equal to 2 siya. Ito yung 2 sa x-axis natin. Diyan siya dadaan. Drawing natin siya. Ito yung axis of symmetry natin. Axis of symmetry. X is equal to 2. Next, i-graph naman natin yung directrix. Y is equal to negative 1. Saan yung negative 1? Ito yung negative 1. So, dyan siya dadaan. Ito yung directrix natin. Y is equal to negative 1. Pag nag-graph na natin yan, aalalahanin natin yung basics ng graph ng parabola. Diba ito yung parabola natin? Ito yung axis of symmetry. Ito yung directrix. Ito yung vertex. Ito yung focus. Ang distance dito papuntang focus ay P at distance dito papuntang directrix ay P. Vertex to focus, P. Vertex to directrix, P. Ang P natin ay 2. So, ang distance natin dito ay 2 at dito rin 2. Magagamit natin to pangkuha ng vertex natin. Paano? So, ito yung directrix natin, di ba? Itong linya na to. Manggagaling tayo dyan pataas, tsaka pababa. Bale, kung i-flip natin to, ganyan siya. Yung directrix natin ito, di ba? So, may parabola pa tayo dito. May vertex dito. Dalawa yung kukunin nating vertex. Itong nasa taas, tapos itong nasa baba. Yung distance din dito ay 2. So, magbibilang tayo ng 2 pataas, tapos 2 pababa. Galing sa directrix. Galing tayo sa directrix. Okay, talon tayo ng dalawa pataas. 1, 2. Dito yung isang vertex natin. Dalawa pababa. 1, 2. Andito yung isang vertex natin. Dumadaan siya sa axis of symmetry. Kasi nga pinuputol niya. Doon siya dumadaan. So yung parabola natin ay paganto, tas paganto. Tapos, P rin yung galing sa vertex papunta sa focus. Galing sa vertex papunta sa focus. P din. So, ganun lang ulit. Bilang ka ulit. Galing sa vertex na dalawa, pataas. Kasi sa harap nila yung focus. Ayun o, nasa harap nila yung focus. Pataas ng dalawang beses. So, 1, 2. Dito yung focus na isa. 1, 2. Dito yung focus na isa. E di nakuha na natin yung focus. Tsaka yung vertex. Kuha natin yung coordinates niya. Sulat natin dito sa gilid. F. Yung x niya, ito o, x niya ay nasa 2. Tapos yung y niya nasa negative 5. Yung focus naman dito sa taas, x niya ay 2, y niya ay 3. Yung vertex naman natin dito sa taas, x niya ay 2, y niya ay 1. Dito sa baba, x niya ay 2, y niya ay negative 3. Okay, tapos galing dito, pwede din natin i-plot yung latus rectum natin. Ito yung latus rectum natin. Ayan. Ito yung 8, ito yung 8. Tapos kalahati nun, kalahati niyan 2p, tapos 2p, 2p, at 2p. Ang 2p natin ay equal sa 4. Paano nakuha yan? Divide mo lang to sa 2. Kasi ang latus rectum natin ito, di ba? Divide mo sa 2. So, makukuha mo yung 4. Ibig sabihin nito, galing sa focus, 4 na talon kanan, tapos 4 na talon sa kaliwa. Ganun din sa taas. 4 na talon sa kanan, 4 na talon sa kaliwa para 8. So, gawin natin yun. 1, 2, 3, 4. Banda dito. Kabila naman. 1, 2, 3, 4. Banda dito. Sa baba. 1, 2, 3, 4. Banda dyan. 1, 2, 3, 4. Banda dito. So, ito yung latus rectum natin. Ito yung latus rectum natin. Tapos, yung parabola natin, ganito ang itsura. Dadaan siya sa latus rectum. Yan. Ito rin. Ganyan. Ito naman. Ganyan. Tapos ito, ganyan. Yung distance na to ay 2p. Distance na to, 2p. So, nag-graph na natin yung parabola natin. Next, kukunin na natin yung equation. So, next kunin na natin yung standard form. Yung parabola natin ay up and down. So, sa up muna tayo. X minus the squared is equal to 4p. Yung 4p natin,
Masosolve natin gamit to. 4 times 2 is equal to 8. So, lalagay natin dito 8. Tapos y minus, lalagay natin dito ay yung vertex nung nasa taas. Ito, 2 tapos 1. Next naman ito, yung pababa. Ito yung vertex niya. X minus is equal to negative 8 na kasi pababa. Y minus, tapos compare natin yung vertex na 2, negative 3. 2, negative 3, kaya magpa-positive to. Ito na yung dalawang standard form natin. So, thank you sa nakapansin. Mali ko to kanina, kaya ire-repost ko na lang to. Next, yung general form. So, ang gagawin lang natin ay gagamitin natin to. Kapiin lang natin. X minus 2 squared is equal to 8, y minus 1. I-evaluate natin to. X minus 2, x minus 2. Kasi dalawa to. So, equal 8, y minus 8. Dinistribute natin to. Next, pag-multiply natin to, tsaka ito. X squared minus 2x plus 4 is equal to 8, y minus 8. After nyan, pagsamahin natin to, x squared minus 4x plus 4, tapos ilipat natin tong dalawa sa kabila, minus 8y plus 8 is equal to 0. Tapos pag-add natin to, tsaka ito, x squared minus 4x minus 8y plus 12 is equal to 0. So ito yung positive natin. Sa negative, gagamitin lang natin to. So buburahin ko lang muna to. X minus 2 is equal to, so squared to kalimutan ko. X minus 2 squared is equal to negative 8y plus 3. O ganun lang ulit. X minus 2 is equal to negative 8y plus 24 minus 24. Tapos pag multiply natin tong dalawa, x squared minus 2x plus 4 is equal to negative 8y minus 24. Pagsamahin natin to, x squared minus 4x plus 4, tapos lipat natin tong dalawa sa kabila, plus 8y plus 24 equals 0. Tapos pagsamahin natin to, x squared minus 4x plus 8y plus 28 is equal to 0. So, yan yung negative natin. Tapos na. So, ang haba ng solution niya. Pero, ang lesson dito ay, ang gustong ituro ng teacher nyo dito ay, pag naintindihan nyo yung concept or yung inaaral nyo, kahit balibalik ta rin man yung tanong, masasagutan nyo. So, yun yung tinuro ng papa ko sa akin nung nasa college pa ako kasi nagrant ako sa kanya, ang dami kong bagsak tapos hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi niya, nahihirapan ka kasi yung ginagawa mo ay memorize. So, solve lang. Solve. Ini-memorize ko yung equation, minimemorize ko yung pattern ng pag-solve. Pag minemorize mo kasi yung pattern ng pag-solve, kunyari yung inaral mo ay magmula sa equation, gagawa ka ng graph. So, isosolve mo muna yung vertex, yung P, yung F, bago ka makagraph. Dito, ang bigay ay latus rectum, AOS, tapos yung directrix. So, hindi mo na alam yung pattern. Pero pag naintindihan mo daw yung inaaral mo, kahit bali-balik ta rin pa daw yung tanong, masasagutan mo. So, ang ginawa ko, para hindi na ako bumagsak, inintindi ko, kahit slow learner ako. So, ang tagal kong nag-aaral, nahihirapan ako, pero ang goal ko talaga pag nag-aaral ako ay intindihin yung inaaral ko. Para kahit anong iba to ng teacher sa akin, masasagutan ko. So, yun yung gusto kong ma-develop nyo, kaya ginagawa ko yung videos na ito. May nakikita ako mga nagko-comment na mabilis maintindihan, mabilis din makalimutan. Hindi dapat. Kasi pag naintindihan mo, hindi mo yan makakalimutan kahit anong gawin sa'yo. Ang naaalala ng brain natin, ayan yung utak natin, ay yung mga mahalagang information. Yung alam natin gamitin. Kung alam mo yan gamitin, hindi yan ibabasura ng utak mo. Kasi mahalaga yan para sa kanya. Kaya itatago niya yan. So, gawin yung habit na magkaroon ng growth mindset. Tapos, wag nyong i-down yung sarili nyo pag mabagal kayo. Kahit mabagal kayo, kaya nyong matuto. Ako sobrang bagal ko, promise. Pero nag-aral lang talaga ako. In-accept ko. Unang-unang gagawin nyo, i-accept nyo na mabagal kayo. Kasi, bakit kayo mabagal? Hindi dahil mahina kayo. Dahil marami kayong knowledge gaps. Dahil may lack kayo ng fundamentals. Kung nag-aaral kayo, gaya ng quadratic equation, hindi yung quadratic equation yung mahirap. Yung factoring. Kasama yun sa basics. Kaya ka nahihirapan sa quadratic equation, factoring, kasi nahihirapan ka mag-factoring. Kaya ang aralin mo muna ay yung factoring. Tapos dun sa factoring, may perfect square. So, aralin mo muna yung perfect square. Ano yung perfect square? Kailangan ng square root. So, aralin mo muna yung square root. So, mag-dig deep ka kung ano ba yung fundamental na nawawala sa'yo para maintindihan mo kung bakit ka mabagal. Pag alam mo na kung bakit ka mabagal, bibilis ka na. So, yun ang tip ko sa pag-aaral. Wag nyong ida-down yung sarili nyo na mahina kayo. Kasi hindi kayo mahina. Kailangan nyo lang intindihin ng mabagal sa sarili nyong bilis. Sa sarili nyong bilis ng pag-iintindi. Yun yung importante. Wag nyong ikukumpara yung sarili nyo sa mabilis or magaling sa tingin nyo. Kasi ang ginawa lang naman nila yung fundamental na master nila. At kung nagawa mo din yun, baka malagpasan mo pa yung bilis nila. So, yun ang tip ko. So, from now on, pag mag-aaral kayo, iintindihin nyo kahit gaano kayo kabagal. Tapos, after nun, bibilis na kayo. Kaya ako rin laging sinasama yung mga maliliit na bagay, gaya ng square root. Ini-explain ko pa rin kahit nasa complex topic na tayo kasi alam ko may iba pa rin na hindi nagigets yun. So, ganun ako mag-explain para yung mga hindi nakakagets, makakahabol pa rin. Yun lang.